Good morning po mga kapatid. Good afternoon, good evening. Magandang araw po sa lahat. Anumang oras po na makakarating sa inyong mga dako itong video po na ito at anumang oras po ninyong mapapanood. Muli po pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo pong lahat, ang mga kapatid, at sa lahat po ng mga nanonood at manonood sa video po na ito. Ano po dito, 3:43 a.m. Maaga kasi ako nakatulog kagabi. Dahil day off ko po kahapon, wala namang magawa dahil medyo umambon. Tapos biglang may mga dumating na guest. So nag-open na lang din ako. Tapos naglakad-lakad ng kaunti. Tapos kanina pag CR ko may mga messages at saka may mga tumawag na mga kapatid. Yun mga kapatid. May share ko lang yung mga aksidenteng nangyayari, sinasabi nila sa UNTV. Ang aming nakita, yun yung slogan nila eh. Ang aming nakita at ang aming narinig ay siya naming ibinabalita. Hindi po totoo yan. Kung pinagbibintangan nila ang ABS-CBN at ang GMA na hindi ibinabalita lahat, mas marami pong hindi ibinabalita ang UNTV, mga kapatid. Yung pong nangyaring palakulan sa Apalit, sa Pasalamatan, hindi naman po nila ibinalita yon. Kahit sa mga lokal, kahit sa mga lokal na nga lang, hindi naman po nila ibinalita. Nanonood si Cheska. My heartfelt condolences to you and to your family, kapatid na Cheska. Namatay yung lola ni Cheska. Nanonood siya ngayon. So, yun, hindi nila ibinalita yun kahit man lang ipaano sa mga kapatid na meron pong nangyaring sa Pasalamatan. Pero hindi po, wala pong ibinalitang ganon. Tapos, yung mga na-aksidenteng mga kapatid, kagaya na nung pinost ko, yung after ng medical mission sa may Ifugao, Mountain Province. Tapos yung mga insidente ng mga suicide. Ilan na po yung mga kabataan na mga nag-suicide? Bakit sila nagsusuicide? Dahil nawawala ng pag-asa sa buhay. Hindi ba kaya nagre-relihiyon ang mga tao para magkaroon ng pag-asa? Bakit ngayon nagkakaroon ng suicide incidents dyan sa MCGI? Dahil itong pamumuno ni Daniel Rason ay hindi nakakapagbigay ng pag-asa sa mga kapatid. Yan mismo, merong nag-suicide na apo ni Brad Rolly Rason. Si Brad Rolly Rason po ay kapatid ng tatay ni Daniel Rason, ng daddy ni Daniel Rason. Apo po yun ni Brad Rolly Rason, anak ni Jesse Rason. Sila po kasi magkakagalit silang magkakapatid. Kaya nga pagka po si Brad Rolly Rason pumupunta, dumadalaw sa kapatid niya, pinagbubusitan po siya nung nanay ni Daniel Rason.
Pinagbubuisi. Alam po yan ni, ni Brad Rolly Rason. Na hindi siya welcome doon sa bahay nila. Tapos, ano po kasi, masasama po talaga ugali ng mga yan. Kaya nga po tignan ninyo, bakit walang sige, ikaw Daniel Rason. Tanungin mo, bakit kahit tawasin mo yan si Ganda, hindi mo na mapapabalik yan, di ba? Sinusuhulan nyo nga siya ng laptop. Pinakiusap nyo, inutusan mo si Ate Lisel na kausapin si Ganda, si Willie Sorilla, na kambal ni Winnie Sorilla, na Teatro Cristiano member. Kapatid ni Ronnie Sorilla na kasama ko sa National Choir. Hindi ba pinakiusap mo si Ganda kay Ate Lisel na magstay kasi walang kasama sila, yung mami mo tsaka yung daddy mo, na bibigyan ng laptop, kukup-kupin yung nanay na babaeng bao, tapos dadagdagan yung allowance. Anong sabi ni Ganda? Ayoko. Tumanggi siya, di ba? Kahit anong panunuhol na gagawin mo, walang tatagal dyan. Walang tatagal dyan. Sa sama ng ugali ng mga magulang mo. Ay, hindi ba totoo na pinauwi from Brazil, yung manggagawang si Brad Eric Yaya, para maging driver nila? Bakit? Dahil yung asawa ni Sis Pepot Sunga, nagalit si Beth Rason, yung nanay mo. Yung mother mo, Daniel Rason. Dahil gusto nilang nagpapaalam itong dahil birthday yata ng pamangkin niya, or pamangkin niya, birthday ng pamangkin niya. Ayaw payagan ni Beth Rason. Hindi nyo na nga pinapasahod yung mga tao. Dinideprive nyo pa sila sa maraming mga bagay, pati yung oras nila para sa pamilya nila dapat. Meron bang day off yung mga yan? Walang day off yung mga yan. Kaya winawarningan kita, Daniel Rason. Winawarningan kita. Sabihan mo lahat ng mga KNP mo at mga manggagawa. Meron na akong mga screenshot, Daniel Rason, na pinapablock mo ang mga kapatid. Diyan lang sa Canada, meron na kaming Canadian lawyer. We will try to figure out kung ano ang pwede naming magawa in accordance to their law sa ginagawa ninyong harassment sa mga kapatid na nag-exit. Kaya I am warning you, Daniel Rason. Ngayon, sasabihin mo, opo, hindi naman ako, sabi ni Calm Ray, legit po ba na may mga kapatid na nag-suicide? Yes. Hindi ako nagsasalita ng wala akong personal knowledge. Kanina nga merong nag-feed sa akin na meron daw ganito, ganyan. Sabi ko, hindi ko po pwedeng sabihin yan kasi unang-una, wala naman akong personal knowledge dyan. Ngayon, magmalinis kayo na ikaw, Fred Cabanilla, magmalinis ka. Hindi ba totoo na 5 na lang yung natirang kapatid dyan sa lokal ng Papua New Guinea? Bakit? Bakit meron pang natirang 5? Yung isa, asawa ni Benedict Abolencia. Tapos yung 4, binigyan ninyo ng cellphone na mamahalin. Itanggi mo yan, Fred Cabanilla. Yung nanay mo lang, ang daming kaso Ang daming gustong mag-demand ng mga kapatid regarding dyan sa malpractice ng mother mo. Biruin mo, hindi naman dapat tanggalin yung matris, tinatanggal ng nanay mo. Sa Arayat, Pampanga lang, merong kapatid doon na nawalan ng matris na hindi naman pala dapat tanggalin yung matris. Tapos, may jowa ka, si Sis Joy Dumas na manggagawa.
pinagpalit mo. Ayun, magkakapareho kayo. Yung isa nga, hindi ko na pwedeng banggitin dahil patay na. Bakit ko pa babanggitin? Patay na, useless na rin naman na ginawa niyang parausan itong kapatid na babae. Hindi ba totoo, ikaw, Sanikatan? Jowa mo na si Sis Prima Salonga, nakipagjowa ka pa sa iba? Anong klase kayong mga KNP kayo ngayon? Na sasabihin ninyo na yung mga lumabas ay mga antikristo. Bakit? Sigurado ba kayong makakristo? Hindi. Hindi kayo makakasiguro na makakristo kayo. Bakit? Kayo nagbababuyan Kayo nagbababuyan. Sasabihin ninyo, masama kaming mga tao? Hindi. Hindi nyo mapapatunayan yan na masama kaming mga tao. Ngayon, kung meron kayong nabalitaan na nag-inom, na etc., sasama ng loob yan. Dahil bakit? Biruin mo, ipinagbawal yung pagtitinda ng alak, tapos kayo mismo nagtitinda ng alak, tapos magsisinungaling ka pa dan niya rason? Nag-message nga pala si Brad Gilby Arandela. Sabi niya, Brad, hindi po sa Vancouver yung si Maricel Plastina. Dito po ako sa lokal ng Saskatoon, sa Saskatchewan. Sabi niya ganyan. Pero kilala po ako ng mga matatandang mga kapatid dito sa Canada, kahit sa ang lokal ng Canada. Sabi ni Brad Gilby Arandela. Kaya binabalaan ko kayo, mag-asawang Jojit Plastina at saka Maricel Plastina. Pagka hindi ninyo tinigilan yung paninira ninyo kay Brad Gilby Arandela at saka sa mga nag-e-exit na mga kapatid, kila Brad Joseph Dino, kila Sis Kay Ocampo, kina Brad Jong Lastimoso at saka sa iba pa. Diyan sa Canada, meron kaming lawyer dyan na Canadian. We will try to figure out what we can do. Yung nag-aalok sa akin ng asylum. Kaya sige, galingan ninyo ang pagpapasama ninyo. Ikaw, Efren Baking, winawarningan kita. Once na napatunayan namin yung mga allegations mo na totoo, nako. Kaya mag-iingat-ingat ka, Efren Baking, sa pagsasalita mo. Ikaw din, Resty Reyes, na nagpasasa sa pera ng mga kapatid dyan sa Middle East at saka dyan sa Asia Oceania. Kaya tignan ninyo yung video. May mga nag-send sa akin ng mga video Inoobserbahan ko yung mga mukha ng mga KNP. Tignan ninyo si Robert Naboa. Mukhang talakitok na na nalugi. Tapos sasabihan niyo kami na gaano karaming pera ang dinispalko mo, Robert Naboa, dyan sa Singapore. Samantalang ang nagtatrabaho lang is si Monet Naboa. Kaya pala itong si Monet Naboa, nag-message siya sa akin. Akala mo hindi ko na-screenshot, Monet Naboa, yung message mo sa akin? In-screenshot ko. Buti na lang na-screenshot ko yun. Ngayon, hinahanap ko yung profile mo. Binlock mo na pala ako Diba nakikita, tumawag ka pa sa akin, Monet Naboa, na asawa ni Robert Naboa? Ay, hindi na ayaw na kitang tawaging sis. Biruin mo, tumawag ka sa akin, ang sabi mo, wag ka na lang
manahimik ka na lang, wag ka na lang mag-open ng ng issue about sa iglesia, sabi mo, 'di ba? Tapos ituloy mo na lang yung mo, pagba-vlog mo regarding diyan sa boss mo, sa environment diyan, sa surroundings diyan, etc. 'Di ba nakikiusap ka sa akin? Later did I realize na kaya pala nakikiusap ka because hindi po pwedeng hindi ka mabanggit, hindi kayo mabanggit dahil hinayupak yung asawa mo. Yung asawa mong unano na mukhang sa bagay, sabi nga nung kapatid, Brad, wag mo pong i-compare sa mga gorilla kasi baka magalit yung mga gorilla. Kaya tingnan mo ngayon yung si Robert Noboa, mukhang talakitok na nalugi. Ganyan ang nangyayari ngayon sa inyo. Tapos sasabihan mo ko na na kaya ako minumura ng mga magulang mo dahil gago ako. Eh di inamin mo na minumura talaga ako ng mga magulang mo. Tapos meron kang pipindutin sana, hindi pala sana, meron kang pinindot, pero lumabas pa rin yung na on air pa rin yung sinabi mong gago. Tapos, sa mga viewing ng Thanksgiving, inedit ninyo yung yung salita na yon. Good thing meron na kaming file. So, ihintayin ko lang na ididemanda mo ako, aharapin ko yan. Kung kailangan kong umuwi ng Pilipinas, uuwi ako ng Pilipinas. Sige, magdemanda kayo, aharapin ko yan ng buong tapang. Akala nyo natatakot ako? Hindi ako natatakot. Ba't ako matatakot? Ano bang dapat ikatakot ko? Sa'yo, Daniel Rason? Anong dapat kong ikatakot? Maraming beses mo kong binubugbog, Daniel Rason. Hindi mo maikakaila yan. Nakikita ng pamilya mo eh. Nakikita ng pamilya mo na binubugbog mo ko. Kaya nga nagkaroon ng diferensya yung balikat ko eh. Nalalaglag na po itong left arm ko sa kakasuntok ni Daniel Rason. Ngayon, meron akong pinost na video kahapon. Yung kanta, yung parang kailan lang, halos ako ay magpalimos sa lansangan. Naalala ko po kasi yung when we were in Singapore, nung sinuntok po ako nung nanay ni Daniel Rason. Na po ako noon, na mental block ako. Ang ginawa ko, tumalon ako doon sa bakod. Tapos, hinabol po ako ni Sis Annabel Bugtong noon. Sabi niya, Ding, saan ka pupunta? Sabi ko, maglalakad-lakad lang ako, magpapahangin lang. Hanggang sa paglalakad ko, nakarating ako sa dagat. Sa beach. Nung pauwi na po ako dapat noon, naalala ko baka bubugin ako nung daddy ni Daniel Rason. So, sa madaling salita, 3 araw at 3 gabi po ako na nandoon sa sa dagat lang, palaboy-laboy. Natutulog po ako noon, nanginginig ako, natutulog ako ng gabi, umiiyak ako kasi ang ang lamig sa sa beachfront. Tapos kumakain ako, marami kasing restaurant po doon sa sa Bedok Jetty, yung lugar na 'yon. Maraming restaurants. Ang ginagawa ko po, nangangalkal ako ng pagkain doon sa doon sa mga basurahan. Yung mga pagkain na pwede pang makain ng tao.
ilang beses po akong nag-iisip ng ways kung paano. Gusto ko na pong mamatay nun. Sabi ko, tumatawag si Brad CJ. Brad CJ, hello. Tumatawag ka. Naka-live po ako, Brad CJ. Excuse me. Tapos, sabi ko, hindi ako pwedeng magpakalunod. Kasi baka mabalita na isang Pilipino natagpuang palutang-lutang sa karagatan ng Singapore na pag-alaman na kasama ni Brother Eli Soriano sa kanyang pagtatago. Sabi ko, hindi pwede. Mapapahamak si Brother Eli. Kung kaya magpasagasa ako. Isang Pilipino na sagasaan sa Singapore na pag-alamang kasama ni Brother Eli sa pagtatago. So, hindi rin pwede. So, ang daming lahat ng ways na pwede akong magpakamatay, inisip ko, mapapahamak si Brother Eli. So, hindi pwede. Sabi ko, walang way. Tapos, prayer meeting yata yun. Umalis ako, naglayas ako ng Sunday night po yun. Monday, Tuesday, Wednesday. Nung Wednesday po, prayer meeting, sabi ko, nako, prayer meeting na. Buhay pa po ako nun eh. Sabi ko, prayer meeting na. Paano kaya yan? Paano ako dadalo? Hindi naman ako po pwedeng dumalo sa lokal. Magtataka ang mga kapatid. Dahil hindi naman ako kilala ng mga kapatid sa Tapos gusgusin ako. And merong mga kapatid na kilala ako sa Singapore at alam nila na kasama ko si Brad Eli, baka magtaka sila lalo. So, napuwersa ako na umuwi doon sa bahay. Magkaiba po kasi yung bahay na tinutuluyan ni Brother Eli tsaka yung bahay na tinutuluyan ni Daniel Rason. So, babalik ako doon sa bahay kung saan ako nandoon. Doon sa bahay ng family ni Daniel Rason. Na nandun din si Daniel Rason. Tapos, nung nandun na ako, sumilip muna ako doon sa bakod. Kasi yung bakod po, see-through. Yung likuran ng bahay, yung bakod see-through. Nakita ako nung kapatid na yung si Sis Annabel Bugtong. Sabi niya, Dong, kumain ka na ba? Nakita niya ako talagang payat ako. 3 araw ba naman ako hindi kumakain ng maayos. Tapos 3 araw hindi nakakatulog ng maayos. Hindi pa nga sabi kong ganyan. Sige, pumunta ka doon sa kanto. Dadalang kita ng pagkain. Yun, pinagdala niya ako ng pagkain. Kumain ako doon sa kalsada. Tapos sabi niya, hindi ka pwedeng tumuloy dito kasi baka anong gawin sa'yo ni mami tsaka ni daddy. Ang advice ko sa'yo, pumunta ka kay Ingkong. Ganun ba? Sabi ko. So, pumunta ako kay Ingkong. Yun na nga po, nakasalubong ko sila Brad Eli sa kalsada. Along the way, going to the house of Brother Eli na tinutuluyan sa Singapore. Tapos, akala ko kung sino yung nag-stop sa akin. Nung pagbaba noong bintana ng driver, ang driver no si Bobby Monton, asawa ng kapatid ni Arlene Rason, na si Ate Cathy Monton. Tapos sumilip si Brother Eli. Sabi niya, Badong, saan ka galing? Ayun, hindi na ako nakapagsalita, humagulgul na ako. Nasa kalsada ako nun. Tapos, kumain ka na ba? Opo, kumain na po ako. Galing po ako dun sa sabi ko ganyan. Pinakain po ako ni Sis Annabel. Maligo ka muna. Siguro naamoy ako ni Brother Eli nun. 3 araw ba naman akong di naliligo? Sabihin nung mga, ba't di ka naligo sa dagat? Paano ako maliligo sa dagat? Anong ipampapalit ko? Di lalo ako magkakasakit. So, ayun.
3 araw akong hindi naliligo. Siyempre, may amoy na ako nun. Siguro naamoy ako ni Labadeli, sabi niya. Sige, pumunta ka sa bahay, maligo ka dun. Manghiram ka ng damit dun kung kanino ka pwedeng manghiram ng damit. So, the rest is history, mga kapatid. Maraming nangyari. Ngayon, para sabihin mo, Danya Rason, na kaya ako minumura ng mga magulang mo dahil gago ako. Kung gago ako, Danya Rason, naku, napakaraming kagaguhan na pinaggagawa ng mga magulang mo sa akin. Hindi lang sa akin, pati sa mga nakasama nila. Kanino? Yung mag-asawang sis Luisa at Brad Denden Domingo. Nasa Singapore na yon. Nakunan pa yon si sis Luisa. Bakit? Pero mo, buntis siya ng 3 buwan o 4 na buwan. Pinagbuhat nyo ng mabibigat na ano. Tapos nung nakunan, nung naagasan, sasabihin mo na ang arti-arti ng mga nagbubuntis ngayon. Ngayon, kakampihan mo yung ano. Kaya tingnan mo, itong kapatid mo, si Sis Lisel, ayan, may galit din sa'yo. Bakit? Biruin mo, pinagpaguran nila yung pera na pinagbili dyan sa K-Dirac. Tapos yung 80% ng ownership nakapangalan na kay ano? Kay Arlene Rason. Hindi ba katradoran yan? Tapos yung property, yung condominium unit ni Brother Eli na naiwan, nakamatayan sa may ano, sa may ano kasing tawag dun? Sa may Clark, sa loob ng Clark, sa tabi ng ano, dun sa compound ng Hilton Hotel, dyan sa loob ng Clark. 'Di ba inutusan mo si ano, si Ate Lisel at saka si Kuya Don na ayusin yung condominium unit doon? Noong ayos na, susurpresahin dapat kayo. Sila ang nasurpresa. Bakit? Nandun na kayo. Kaya masama ang loob nila. Nung una nga, napagkamalian ko sila eh. Sabi ko, bakit meron ako naririnig na mga sinasabi ni Ate Lisel at saka ni Kuya Don against you at saka sa asawa mo, si Arlene Rason. So, nagkaroon ako ng damdamin sa kanila against them. Later, do I found out and do I realize na, may mali nga pala. Kaya ako, naawa ako kina Kuya Don at saka kina Ate Lisel. At saka dun sa mga bata. Pagka gusto ni Une na makita si ano, parang tutang sunod-sunuran ngayon si Teban. Ganyan kayo kakapangyarihan ngayon, di ba? Arlene Rason. Tapos sasabihin mo na kaya ako minumura dahil gago ako. So, inaamin mo lang, ngayon kahit naburahin mo yan, meron ng ano, hindi mo yan pwedeng sabihin na edited. Pagka sinabi mo sa korte na edited lang po yan, sasabihin ng korte, ipakita mo yung raw file, yung unedited. Ganun lang naman yun. Hindi mo maaari yung mga ano, yung mga tao. Hindi mo magogoyo. Kagaya nung sinasabi mo na AI lang yan, edited lang yan. Ipakita mo yung unedited file ng Area 52 at saka yung unedited picture ng mga kumakalat sa social media ng picture ng salute na mayroong alak na tinitinda. Ganun lang naman yun di ba? Papakita mo yung fake at saka yung totoo. Bakit wala kayong maipakita? Kasi hindi naman totoo. Yung sinasabi mong edited lang at saka artificial intelligence. Kaya ikaw, Brad Rodel, bago ka pa tuluyang layasan ng Diyos, bago ka pa tuluyang itakwil ng Diyos,
madadamay ang pamilya mo. Choose your side. Saang side ka ba? Sa panig ng katotohanan o panig ng kasinungalingan ni Daniel Rason? Ngayon, ang isipin mo, paano ako mabubuhay? Paano ako bubuhay ng pamilya ko? Wala ka bang tiwala sa Diyos? Yan kasi ang problema ngayon eh. Kaya kayo nananatili dyan kahit alam ninyo na kasinungalingan na lang ang pinagsasabi ninyo dahil sa pakinabang. Hindi ba kayo po pwedeng magbanat ng buto? Hindi ba ang lawak-lawak naman ng inyong lupain sa Santa Rita, sa Dila-Dila, Brother Del? Magtanim ka lang ng mga gulay, makakaraos ka na eh. Unless otherwise, hindi nyo kayang talikuran yung inyong mga luho. Kahiyaan na lang yan eh. Mapapahiya na lang kayo eh. Kaya lang, okay na lang na mapahiya ako kaysa maimpyerno ako. Tignan ninyo yung mga kapatid na nag-exit ngayon. Kahit ipinapahiya ninyo sila, naninindigan sila. Bakit? Mas may mga bayag yung mga kapatid na yan. Biruin mo yung kausap namin na nag-umakyat dyan sa na-interview namin dito sa kahapon. Yung pamilya ni Brother Buenaventura Guinness sa Zambales na naanib 1996. Biro mo, para mapatigil mo yung mga kapatid na yon, binigyan kanila ng chance, pero wala kang sabi nga nung nanay nila wala ka na pong mararamdamang espiritu ng Diyos kay Daniel Rason. Bakit? Puro pupuot yung pong nilalabas ng bibig niya. Biro mo, nakakaya ka, Daniel Rason? Yung mga kapatid na matatagal sa iglesia, isinusuka ka na. Ngayon, ikaw, Resty Reyes, nako, merong kapatid na nagpaplano ng mag-exit, na nag-donate din yun ng kidney. Ngayon, kung sinabihan mo at nakaya mong sabihan si Brother Monlaw na invalid yung kanyang pagdodonate ng kidney, ewan ko lang kung kaya mong sabihan itong kapatid na ito na nag-donate din ng kidney para invalidate mo yung kanyang yung kanyang ginawang heroic act ng pagdodonate ng kidney. Nako. Kaya isipin nyo muna kung ano yung inilalabas ng bibig ninyo. Para pasamain nyo lang yung mga kapatid, kahit na lang Kagaya sa akin, sasabihin niyo kung ano-anong meron niyang inihingi kay hindi napagbigyan, kaya naggaganyan niya, nagsasalita. Anong hiningi ko? Yung ngang sahod, wala nga kaming sahod. Tapos yung nga mismong commission ko, nakarapatan ko yun. By law. Hindi binigay. Siniraan pa ako. Ihiling pa kaya ako? What do you expect na bibigyan ako kung ihiling ako? Yung mismo kung karapatan ko na nga hindi binigay, ihiling pa ba ako? Kaya alam mo Daniel Rason, mapapahiya ka lang. As in, mapapahiya ka lang. Ngayon, tignan mo yung pagmumukha mo. I-review mo yung video mo nung isang araw sa pasalamat. Tsaka nung mga nakakaraan. Mukha ka ng palakang puyat at nalugi. Kahit mag-billion-billion yung binibilang mong
pera araw-araw. Kaya yung mga bahay ninyo, di ba? Lahat ng bahay ninyo may vault. Bahay mo sa Orani, bahay mo sa Philinvest, bahay mo sa La Vista, bahay mo sa... Ang dami mong bahay. Lahat yan may vault. Bahay mo sa Apalit. Lahat yan may vault. Kasi wala nang mapaglagyan yung pera ninyo eh. Sa sobrang dami. Kaya nga tignan mo, maayos naman yung ngipin mo. Nagpa-veneers ka. Eh baka sabihin nung pati yung veneers niya pinupuna. Abay dapat lang. Bakit? Eh mangangaral ka eh. Church leader ka eh. Biruin mo. Sabi nga nung kapatid, Brad, manggagawa ito na nagsabi. Hindi naman pala below poverty line ang Guatemala. Bakit nagkaroon ng Memorandum of Understanding diyan sa Guatemala? Eh kasi mahilig magpasikat. Dapat sa'yo bigyan ng jacket eh. Kasi mahilig kang magpasikat eh. Bakit kung sino-sino at kung saan-saang bansa ka tumutulong? Samantalang mismong bansa mo. Sige, kung talagang meron kang intensyon na tumulong, mismong bansa mo, bakit hindi mo tulungan? Ang dami-daming nagugutom diyan. Okay, kung ayaw mong tulungan yung mga mahihirap na mga kapatid, tulungan mo yung mga mahihirap nating mga kababayan. Hindi kung saang-saang bansa ka nagpapapogi. Ngayon, gusto mong magpapogi sa ibang bansa, bakit di ka magpapogi sa Africa? Bakit hindi ka magpapogi sa Papua New Guinea? Ibig sabihin, hindi talaga mabuti ang intention mo, Daniel Rason. Ganun lang yun, di ba? Akala mo maiikot mo yung pag-iisip ng mga kapatid? Matatalino yan. Matatalino yung mga yan. Meron nga kapatid dyan sa royal family. Biruin mo. Yung kapatid ko, sabi niya ganyan, nagbitiw na sa pagiging sa pag-handle dyan sa projects sa lokal nila. Dahil hindi niya na masikmura yung pagka binagsak sa kanila yung mga products, considered sold out. Walang lugi. Eh, daig mo pa si Henry C. Daig mo pa yung mga ibang mga businessmen, business persons, personnel na nagtitake ng risk when it comes to putting up a business. Bakit? Kasi merong risk talaga sa pagninegosyo. Pero kayo, walang risk. Bakit? Biruin mo kahit dumating na panis yung produkto, considered sold out. Napakawawalang yan ninyo. Ang daming mga kapatid na tinitiis yung kanilang pamilya, tinitipid yung kanilang pamilya. Halos toyo na lang at saka mantika yung ulamin para mayroon lang maitulong sa gawain. Tapos kayo nagpapasasa. Ilang luxury cars meron kayo? Hindi ba bawal yan ng Biblia? Yung karangyaan? Si Joey lang, ilan ang luxury cars niyan? Si Junior, si Daniel Junior, ilan luxury cars meron yan? Yung rapist mong anak. Relo lang nun. Isang relo nyo lang, di ba?
pwedeng bumuhay ng isang dibisyon? Baka nga hindi lang isang dibisyon eh. Buong Luzon pwedeng buhayin sa isang relo nyo lang. Bakit hindi nyo magawa? Kung talagang sa Diyos kayo. Isang singsing nyo nga lang eh, henerasyon na ang mabubuhay. Hindi lang isang dibisyon ang mabubuhay. Henerasyon na ang mabubuhay sa isang singsing lang. Tapos ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Kayo nagsasakiman. Sinisiraan ni Betrason yung mga kapatid niya nung buhay pa si Brad Ellie. Sinisiraan niya. Tapos siya ang magpa-play victim na inaaway siya ng mga kapatid niya. Eh di tanungin ninyo si Papa Narsing. Yan na lang yung nabubuhay na kapatid ni nung mother ni Daniel Rason. Si Papa Narsing yun yung daddy ni Ate Ruth Soriano. Titanungin nyo siya kung anong ugali meron itong kapatid niya. O, tanungin ninyo din si Uncle Ruben Rason, na kapatid ni Dan Rason, na daddy ni Daniel Rason. Kung anong ugali meron yung si Dan Rason. Biruin mo, magmomorong lang. Pamilya nyo naman yan, maano nang ilibre nyo na lang. Wala kayong pinapatawad eh. Kasi sakim kayo sa pera. Masyado kayong sakim sa pera. Mapapaniwala nyo ba si Uncle Ruben na masama akong tao? Nagago ako, kaya ako minumura ng mga magulang mo, Daniel Rason, dahil gago ako? Hindi nyo mapapaniwala yan. Tsuhin mo mismo yan. Hindi mo kayang paniwalain yan. Nagago ako. Diba nagtanong nga yung mga kabats niyang mga matatandang kapatid? Anong masasabi mo kay doon sa nagsasalita sa social media? Sino? Tinapat nila. Tinapat ni Uncle Ruben. Sino? Yung si Badong? Yun? Kilala ko yung bata na yun. Mabait yun. Bakit? Nakikita niya kasi ako eh. Biruin mo, nagpapala kami doon sa nilinis namin yung yung isang lote na mana doon sa katabing bahay nila Uncle Ruben. Diyan sa Kalumpang, Kalumpit, Bulacan. Tapos, biro mo, nandun yung katabi nung lote na yun na nilinis namin, yung kapatid ng daddy mo na idinimanda niya, na tinulungan mo pa mismo, Daniel Rason. Anong klaseng budhi kayo meron ngayon? Tapos, ikaw ngayon ang magpe-play victim na sasabihin mo na pagka merong nangyari sa pamilya ko, ibig sabihin, alam nyo na kung sinong may kasalanan, kagagawan, yung nagpapakalat. Bakit pinapakalat ko ba? Hindi. Sinasabi ko lang naman kung ano yung mga property ninyo. Hindi ko nga binabanggit pa yung iba eh. Yan pa nga lang ang binabanggit ko eh. Nagugulantang na yung marami. Kung banggitin ko pa kaya yung iba. Kaya alam ko na yung tactic mo. Baka bukas makalawa, meron kayong gawing sacrificial lamb. Tapos, you put the blame on me. Kaya yung mga taktika ninyo, Daniel Rason, panis na yan, George. Panis na. Meron pong gustong umakyat, mga kapatid, magbabasa lang tayo ng comment. Sabi ni Brother Brian Perdigon, Brad J.R. Badong, wala ka raw utang na loob, sabi ng servant dati sa akin. Nung nagtanong ako tungkol sa'yo, si KDR daw gumastos ng visa mo para makapunta ka
sa iba't ibang bansa noon tapos wala ka raw utang na loob. Anong visa? Tingnan ninyo ha. Anong visa? Pumunta sa Brazil? May visa ba sa Brazil? Wala. Pumunta sa Singapore? Walang visa. Ngayon, ako yung walang utang na loob. Natural. Sinama nila ako, pinakikinabangan nila ako eh. Problema ko ba yon? Hindi. Ngayon, walang utang na loob. Sige, magkwentahan tayo ng utang na loob, Daniel Rason. Sinabi mo yung utang na loob, wala akong utang na loob, kwentahin natin ang utang na loob na yan. Sige, kwentahin natin ang utang na loob na yan. Bayaran ninyo yung 20 years na nasayang sa buhay ko. 20 years na wala akong sahod, 20 years na wala akong PhilHealth, wala akong SSS, wala akong pag-ibig. Under the law, yung empleyado mo, more than 1 year, kailangan, ano na yan, regular na yan. Tapos, meron na yung PhilHealth, meron na yung SSS, meron na yung pag-ibig. Meron ba kayong ginawang ganyan sa akin? Daniel Rason? Wala. Wala kayong maililitaw. Nagkaroon lang ako ng membership sa pag-ibig bago ako umalis ng Pilipinas. Kaya nagkaroon ako ng membership ng pag-ibig. Voluntary contribution. Ayan. Kaya ako nagkaroon ng membership ng pag-ibig. Recently lang to. Nag-member din ako sa SSS 3 years ago or 4 years ago. Kasi kailangan doon sa negosyo ko sa Pilipinas. Ngayon, isipin ninyo, ano yung sinasabi ninyong walang utang na loob? Kayo ang walang utang na loob, Daniel Rason. Kayo ang walang utang na loob. Kaya, sabi ko nga, kung gagawa na lang kayo ng kwento, Daniel Rason, galingan mo na. Galingan mo na, Daniel Rason. Ito, akit si Sneaky. Ayan. Go ahead, si Sneaky. Joining si Sneaky. Hello, magandang araw saan man kayo naroroon. Na-high blood ako ngayon naglalaba. Yung sinasabing walang utang na loob, yung mga nag-aano na yan, ang walang utang na loob, yung puno mong demonyo. Alam mo bakit? Matapos mong patarget nag-online banking ka, pinablock mo na lang. Ayan ang walang utang na loob. Matapos kang nangimpal ng pera. Ang kapal din naman ang pagmumukha mo, no? Alam mo, yung mga nagtatanggol sa'yo, hanggang ganyan lang yan. Umakyat ka sa akin sa live. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakapalan din ang pagmumukha nyo. Ano kayo, nakakapanginig talaga kayo ng laman sa totoo lang. Kaya alam mo, naunawaan ko din yung ibang mga kapatid. Ako nga, hindi lumaban ng ubusan Wala naman akong kano-ano dyan sa ano na yan Kasi alam ko naman, mayayaman yung mga yan Bakit naman ako magbibigay? Ang tanga-tanga ko naman. Kaya alam mo, ikaw na tagapagtanggol ka. Alam mo, umuwi ka na lang at mamaha. Wala ka ding mapapala dyan sa sugo mong kinikilala. Kung yan si Badong nga, walang napala, inalila. Diba? Naririnig mo naman. Hindi nyo kasi matanggap Ang sugo nyo, demonyo Umakit ka sa live ko, patunayan mo na yan mabuti. Kahit hindi na siya yung sugo, yung mabuting tao na lang, patunayan mo. Ang dami niyang inalila, ang dami niyang hindi pinapaswelduhan. Mayabang yan Kaya nga yan tingnan mo, sa mga pulis, Brad Badong, magbibigay ka 9 million. Ang mga kapatid, hindi mo mga naalala, yung mga nasa paligid mo. Papogi effect lang yan Kaya yung mga nagtatanggol na yan, ay tigil-tigilan nyo. Mamahaw na lang kayo dyan sa inyo at pumirmi na lang kayo. Makakatulong pa kayo sa mga kaluluwa. Matutuwa pa sa inyo. Go ahead. Ayun. Kaya sabi ko nga si Sneaky, ayusin ninyo mga manggagawa, mga KNP, sa pagpapasama sa mga kapatid na nagsisipag-exit. Kasi magpa-file talaga kami ng demanda. Once akong
marinig at merong magsumbong sa akin, talagang magpa-file kami ng demanda sa inyong lahat na mga nagka-character assassinate diyan sa diyan sa Canada at saka diyan sa Europe. Magpa-file na kami ng kaso. Ididemanda ka namin, walang yakang Randy Mangiliman. Kaya ngayon, natatakot na sila, sa Nikki. Natatakot na si Randy Mangiliman at saka yung isang DS. Nagtuturoan na sila. Sino daw ang nagka-character assassinate? Huwag kang masinungaling, Randy Mangiliman. Impacto ka. Meron akong screenshot ng conversation. Ano na yan? Alam mo, Brad Badong, eto nakakatuwa yung sinabi niyang gago dun sa Thanksgiving, sinabi niya, pinatay niya pa pero na-broadcast pa rin Tingnan mo, sinasaysay siya talaga ng Diyos. Sinasaysay siya ng Diyos sa kanyang mga kawalangian at katapalasanan. Ewan ko naman kung hanggang kailan. Kaya alam mo, Brad Badong, eto mga kapatid, narinig nyo, ang tupa at mabuting kapatid lalabas dyan. Maniwala kayo. Ang pwede lang gawin ng mga yan, yung mga sa Iglesia ni Rason, maninira lang yan. Siyempre, ganun talaga Kinikilala nilang sugo yan Hindi nila akalaing ganyan 'Di ba? Sabi nga ni Brad Eli, 'di ba sa Biblia, sabi ni Brad Eli, kung sila'y nagtuturo ng mali, ay sa kanila hindi, nidulunok lang nila, okay lang. Ayan ang panatiko. O kaya nga kaya nga ngayon si Daniel Rason hindi niya na kayang punahin yung yung ibang reliyon. Bakit? Ay naku, mas matindi ang pinakamalalang religion ngayon. The worst religion in our time. It's MCGI. Siyempre, opo, alam mo kung bakit. Napaka-worst din naman yung leader Saan ka nakakita? Binabato niya ang miyembro. Sinisiraan niya ang miyembro. Binablock niya ang miyembro. Alam mo, dapat nga mga kapatid, sinasabi ko buong mundo, mga kapatid, lalo yung mga nag-o-observe na nagpapa-add sa akin. Hindi po ako nag-a-add, mga kapatid. Kasi baka ang obserbahan mo, yung mga closet, ang obserbahan mo. Hindi po ako, manood ka na lang po sa YouTube. Biruin mo, Brad Badong, nalimutan ko yung sasabihin ko. Biruin mo, Brad Badong, tanda mo, nung si Brad Eli, napakatalas niyang mag-aral, may salita. Kumbaga, si Brad Eli, tinuturo niya yung binibigyan niya tayo ng idea na, ayun, pag ang puno, hindi matanong, hindi yan sa Diyos, itakwil nyo. Pag ang puno, iba na ang aral, iba na ang itakwil nyo na rin. Lahat naman yan, tinuruan tayo di ba, ni Brad Eli? Bakit ngayon mga panatiko, hindi nyo ngayon may apply yan sa nangyayari niyan sa atin? Tayo yan tayo hinabili na ni Brad Eli ng mga ganyang salita na kung paano natin susubukin ang isang mangangaral. Mga panatiko, sinabihan na nga kayo na hindi mangangalkal ng hiwaga at yaman lang ang kakalkalin. Abay, nandiyan pa rin kayo, kami inaaway nyo, mga Exeter. Hello? Kaya nga, biruin mo, kami mismong mga kapatid ninyo inaaway ninyo. Hindi ba kayo nagtataka niyan? Hindi ba kayo hindi ba? Tapos, biruin mo, pati anak mo mismo na nag-exit, itatakwil mo. Pati asawa mo mismo na nag-exit, itatakwil mo. Pati kaibigan mo na matalik mong kaibigan na nag-exit, itatakwil mo. Anong klaseng logic yan? Anong klaseng humanity meron kayo? Alam mo, Brad Badong, ngayon ko naisip, ayan si Daniel Rason, mahilig yan sa black. Mahilig yan sa black. I-black nyo na lang. I-black nyo na lang. Yan na lang ang niyan, ang kwan. Yan na lang ang niyan, yung salitang black. Yan na lang siya mabubuhay. Kasi wala wala na yan talagang, wala na yung iluluwa, wala na yung ilalabas. Isipin mo, sabi nung iba, nabasa ko kasi yun ano nyo na to, i-block nyo to mga kapatid na to kasi wala tayong mapapala dito, puro paninira. Hello, kung kayo yung mga kapatid, na mga mabubuting kapatid, naturuan naman kayo ni Brad Eli dati. Ano sabi ni Brad Eli? Pakinggan nyo pareho, huwag kayong matakot pareho. Anong turo ng iyong Daniel Rason na sugo? Ano sabi? I-block na lang, naninira daw. Kumbaga naman kayong mga panatiko ay may utak pang natitira, kahit 1%. Kami bagay makikipagsigawan sa buong mundo kung kami naninira lamang. Hello? Kaya nga, alam niyo po si Sneaky kahapon, 'di ba, nagla-live ka tapos nag-join ako. 'Di ba meron akong kasamang dalawang bata. Nagtatanong sila, tinanong nila kung ano yung ini-expose mo, sinasabi mo. Sabi ko, nag-expose sila, siya at saka ako ng nagawa natin. Opo. Kasi na gusto akong ipapatay, meron akong death threat. Alam mo,
hanggang bago kami maghiwalay, sabi niya, hey, we are, ano ba sinabi nila? We are scared of you, sabi niya ganyan. Oo. Can they kill you here? They cannot kill me here, sabi kong ganyan, because they have no power here. But you said they are very rich. Oo, They, siyang may power yes, niyan. Siya ang may power na gumawa oo, niyan. they can pay people to kill you. Sabi ko, I am not scared to die. Sabi kong ganyan, isn't it? Your prophet is not scared to die also. Muslim kasi sila eh. Yes, Opo. okay, but it's different. Sabi niya ganyan. Tamo, hindi tayo nakakaano. Alalang-alala sila. Talagang nalungkot sila sa akin. Sabi niya ganyan. Sabi, hanggang bago kami maghiwalay. Ano, ang tawag dito, alam mo, Brad Badong, kung nag-iisip lang yung mga kapatid, sayang yung mga tinuruan ni Brad Eli ng aral, ng mga salita. Talagang sa panahon ngayon, mga kapatid, labasan ngayon ng tupa. Yung sinasabi ni Brad Daniel na, sige, exit kayo, exit pa. Hindi, kung di ba naman talaga itong bobo sa Biblia? Talaga namang sa Biblia, may pag-exit talaga, lalabas talaga yan Bakit lalabas? Hindi ka na pwedeng mag-circular, kaya yan ay palalabasin ng palalabasin. Kasi At ikaw saka, na madumi, na burak. At saka si Sneaky, gagamit sila ng talata out of context. Unang-una, sasabihin mo, babasahin mo, sila'y nagsilabas sa atin sapagkat hindi sila sa Ayan nga. atin. Sigurado ba kayong kaatin kayo noong nagsalita ni San Juan? Sigurado ba sa atin? Kasi San Juan, unang-una, hindi naman ang agaw ng asawa yun. Wala namang asawa yun. Tapos, hindi naman nagnakaw yun ng pera ng kapatiran dahil kinakain nga nun, iba pala yun. Si San Juan Bautista pala yung kumakain ng grasshopper. Hindi naman mayaman yun Hindi naman nagpayaman. Wala kayong mababasang apostol sa Biblia na nagpayaman. Si San Pablo, nagtitinda ng tolda, gumagawa ng tolda. Ay, alam mo, Brad Badong, mali ka dyan. Maputol kita dyan. Parang sinasabi Bakit ako mali? Parang sinasabi mo si Daniel Rason ay nagpayaman. Ay, nagpayaman naman talaga Bakit? Saan? Ay, hindi nagpayaman. Ninakaw ang yaman. Nagnakaw ng yaman. Iba ang nagpayaman. Pagka nagpayaman ka, dumadaan ka sa mababa, derecho, ganon. Milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo. Siya, ninakaw niya ang yaman. Hindi po yan nagpayaman. Nagnakaw siya ng yaman. Ng pag-aari ng iglesia. Kung mali ako. Oo, iba ang nagpayaman. Halimbawa ako, nagpayaman ako, nakautay-utay ako, nagpayaman ako, kaya ako nagkagato ng bahay, ganon. Kasi ako talagang sinisikhay ko sarili ko, ako yung magkaroon, nagpapayaman ako. Siya, hindi siya nagpapayaman, nagnakaw yan ninakaw niya ang pag-aari ng iglesia. Saan ka nakakitang trilyonaryo ka agad siya na may ganong mansion? Hindi siya nagpayaman, nagnakaw siya. Kasi alam mo, Brad, ang nagpapayaman, dumadaan niya sa pagtitipid. Magkausap ka ng mga mayayaman ngayon, dumaan niya sa pagtitipid. Dumaan niya sa mga, ang ulam ay ganun-ganun lang, ganun-ganun lang. Ayan ang mga dumaan. Step by step yan, Brad Hindi yan yung katulad na sinasabi mo na kay Daniel Rason na nagpayaman. Hindi. Ninakaw niya ang yaman ng iglesia. Kaya nga, Brad, kung ibibigay niya, kung ibabalik niya or what, ang pag-aari ng iglesia ay sapat na para wala nang miyembrong maghirap. Anong ginagawa niya? Vicky, napanood ko nga yung interview kay Ramon Atong Ang. Tinuruan niya yung anak niyang magtipid. Tinuruan niya yung mga na magtrabaho doon sa kumpanya nila. At saka yung mga anak ni Ramon Atong Ang, according to interview na napakinggan ko, hindi nagpapatawag na sir, boss, yung mga anak niya. Tapos, kung ano yung kinakain ng mga empleyado nila, yun din yung kinakain. Walang special treatment. Opo, ayun nga po. Itong junior na niya Rason, yan, lavish expenditure ang ginagawa niya. Kung kumain yan, mahina na ang 5,000 piso isang kainan. Nino po? Nung Daniel Rason Jr., yung rapist niyang anak. Alam mo, kung ma-expose, akala kasi nila, Brad Bado, kung ano ina-expose natin Minsan nagtatanong sa akin yung iba, baka naliliwanagan na at nanonood na palagi.
Alam mo, sabi, ano daw pinaglalaban ko? Ang pinaglalaban ko, yung mga kaluluwa, yung mga templo ng Diyos na inano ng ni Brad Eli nung nabubuhay pa. Ang pinaglalaban naman ng sugo mo, yung kanyang gawain na dumami ang pera niya. Ang pinaglalaban niya, negosyo niya na ang pinaglalaban niya. Magkaiba po kami ng pinaglalaban. Kaya nga po hindi siya hindi nga po siya makasagot sa mga taltala na binabato sa kanya ng mga kapatid mula pagkatao niya, property na iglesia, aral, hindi niya masagot. Tapos, alam mo, Brad Badong, nakakatuwa, no? Di ba nag-live ako kahapon? Sa YouTube, may nag-comment. Sabi ba naman, siguro, noon lang niya nalaman na hindi anak nung yung dalawang bata, na hindi naman niya talaga biological na anak yon. Sabi nung nag-comment, kanino pong anak yung dalawang bata? Ayoko na sagutin. Marami kasi akong ginagawa. Hindi ko na sagutin. Hindi po 2 bata, 5 bata po yun. Lahat po yun, hindi po nila biological child. Alam ko po kasi yung dalawang bata lang yung nakikita ko, yung may tsura po. Alam mo, yan ang hindi alam ng marami na alam mo sa akin ganto lang yan, Brad Na ano kasi ako sa sinabi mong nagpapayaman, hindi nagpapayaman siya, nagnakaw ng yaman. Kasi alam mo ako, Brad Badong, hindi ko na lang papangalanan at narinig ko ang buong mundo. Madami akong kaibigan na talagang mayaman. Mayaman talaga, Brad. Alam yan ng mga kapitbahay ko. Napunta pa nga dito tawag dito, nakita ko yung sistema nila, may negosyo sila. Lahat ng tauhan nila, Brad, fair yan. May minimum wage yan. Hindi niya minamaltrato. Si Daniel Rason, nasugo nilang pinagmamanila ka, nagmamaltrato yan. Ginagawa niyang alila ang kapatid. Ginagawa niyang captive market ang kapatid. Ayan baga ang pinagmamalaki ng mga panatiko na yan ang sugo. Hindi yan ang pagyaman. Bulagsak siya. Kumbaga, pag-aari niya na iglesia, yaman niya na iglesia, kinuha niya. Kaya kung maglaspag siya ng pera, ganun na lang. Hindi niya kasi pinaghirapan yan wala siyang hirap dyan Kaya ganyan siyang lumaspag ng pera. Bibili ka ng relo. Isang henerasyon pwede nang mabuhay. Ang mayayaman, Brad, hindi mo mapaggagastos niyan, Brad. Hindi ganyan ang ng tunay na mayaman. Na pinaghirapan mo, hindi ganyan. Hindi ganyan ang Kaya ko sa sinabi mo nagpapayaman, iba yan. Tapos sasabihin nila na hindi daw bawal daw mag-impok ng kayaban. Hindi, wag na nga tayo doon Wag na tayong lumayo sa mga bagay na hindi niya naunawaan. Bobo yan Bobo yan Ako, wala na akong pakialam kung magpayaman siya. Pera niya yan, bahala ka, pagod mo yan, magpayaman ka. Pero yung pagod ng iba, Vicky, hindi niya pera yun, pera ng kapatiran yun. Kaya nga yun nga ang sinasabi ko sa inyo, magkaiba po yun. Halimbawa, Brad, kung siya'y nagpayaman, nagpayaman siya, sarili niyang pagod, sarili niya, nag-abroad siya, nag-ano siya negosyo, wala na tayo doon, kahit ipunin niya yun, wala na tayo doon, out of na tayo doon. Siya yun Vicky, eto pa, maalala ko. Alam niyo, pagka nagalit sa amin yung nanay ni Daniel Rason, nabaligbagan kami ng plato, nabaligbagan itang yan Daniel Rason ay Petrason. Nakita nga ng mga apo mo, di ba? Nagulat nga sila. Binalibagan mo kami ng mangkok. Tapos nakalimutan lang naming ibigay yung kasi pagka kumakain yung mga yan, pero tintad na tintad na isang tawag yun, hindi namin naibigay yung tintad na bawang kasi ang dami namin ginagawa nun dumating sila, naganda kami ng ang daming pagkain, tapos naganda kami naglinis kami, kung ano-anong pin-repair namin. Siyempre, meron kang ma-overlook. Meron kaming na-overlook. Alam mo, naku, binalibag niya yung nakita ng mga apo niya, nakita nung 2 kambal. Magsinungaling kayo ngayon, kambal, Almira tsaka Almina. Ano nga po yan, Brad? Alam mo, Brad, na nga panahon na yan para maisaysay. Kasi ang isang... Ito pa, Almina tsaka Almira. Itanggi ninyo. Hindi ba kaya umalis si Baldwin nung kinuha siya nung nandun siya sa tiny house dahil hindi niya napatis yung kademonyuhan ng ugali ng magulang ni Daniel Rason. Di tanungin niyo si Baldwin, kuya mo yun, di ba? Almina tsaka Almira. Opo. Wala, panahon. Hanggang dyan na lang po muna siguro and kailangan ko na muna. Okay po. Pa ako mamaya. Opo, sige po. Sige po mga viewers. Bye-bye. Sige po, Brad Badong, ako'y naglalaba, ako'y na high blood.
Oh, sige. Huwag ka na high blood. Sige. Uminom ka ng tubig. May Nako, hindi. Hindi, okay lang. Di ba po ako high blood eh. Sige po. Sige po, mga viewers, Brad Dadang. Sige po, bye-bye po. po sa Diyos. Bye-bye. Hello po, mga kapatid, mga kababayan, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa live na ito. Why? Ba tayo mag-charge? Yun. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo pong lahat, anumang oras na nakakarating po sa inyong mga lugar, sa inyong mga kinalalagyan, at anumang oras po ninyo mapapanood po itong video po na ito. Pagbati po muli ng pag-ibig at kapayapaan sa atin pong lahat, mga kapatid, mga kababayan na mga nanonood ngayon. Ang dami pong mga nagko-comment doon sa may mga sinend sa akin yung mga kapatid na mga hateful comments na etc. Sabi ko, hindi itong mga nag-iisip, itong mga nagsisipag-comment na to na ako daw ay po-promote ng galit. Mga kapatid, sa mga panatiko dyan na nabe-brainwash pa, pakinggan nyo lang po yung mga video. Wala pong hate, wala po akong pinopromote na galit sa mga nanonood sa akin. Actually, yung mga kapatid na mga nagme-message sa akin, pinapayuhan ko pa nga na wag po kayong magagalit sa mga kapatid po natin, kahit po i-character assassinate po kayo, pabayaan nyo lang po sila. Sooner or later, they will realize na mali po yung ginagawa nila. Kaya, yun po ang masasabi ko ngayon. At alam ko naman na, galit na si Daniel Rason. Iniisip ko nga ilan na kayang dingding yung butas-butas doon sa kanyang bahay sa Orani. Mahilig po kasing manuntok yun si Daniel Rason. Sino kaya yung ginagawa niyang punching bag ngayon? Ilang gulong na kaya yung butas ngayon sa kakabaril ni Daniel Rason? So, kitang-kita nyo naman po doon sa video na pinost ko, na sinend sa akin ng mga kapatid, na mukha na po talaga siyang palakampuyat. Nakakita na po ba kayo ng palakampuyat? Tingnan nyo po yung video na pinost ko po, mga kapatid. Mukha po siyang palakampuyat. Kung hindi pa po kayo nakakakita ng palakampuyat, pakipanoorin nyo po, ulit-ulitin ninyo. At malaki na po yung impact ng nangyayari ngayon dahil kaya galit na po sila eh. Kaya praning na po sila lahat ng mga nag-e-exit pinapablock na nila sa mga kapatid. Hindi nila alam, the more they are doing that, lalo lang magkakaroon ng curiosity ang mga kapatid. Unang-una, ipapablock ninyo si Brad Joseph Dino. Ang bait na tao niyan. Sabi nga nung mga kapatid, ako personally hindi ko kilala si Brad Joseph Dino. Pero sabi ng mga kapatid, bro, alam niyo po ba, mabuting kapatid po si Brad Joseph Dino, tsaka aktibo po yan sa gawain. Nagulat po ako, bakit po sila nag-exit. Yon. Tapos itong si Brad Gilby Arandela. Biruin mo, ika-character assassinate nyo si Brad Gilby Arandela, kayong mag-asawang Jojit at saka Maricel Plastina. Meron na kaming kausap na lawyer, ipapa-deport namin kayo. Pag hindi kayo tumigil, bibigyan namin kayo ng chance. Wina-warningan ko kayo. Pag hindi kayo tumigil sa kakapanira ninyo sa mga kapatid dyan sa Canada, kakasuhan namin kayo. Kaya kung meron pang pagkakataon para sa inyo para magsisi,
Do it. At saka itong si Randy Mangiliman, ngayon nagtuturuan kayo, Randy Mangiliman, tsaka yung isang DS. Comment nyo po dito kung sino yung isang DS na nagtuturuan silang dalawa ni Randy Mangiliman. Nagtuturuan kayo ngayon, di ba? Didemanda naman talaga kita, Randy Mangiliman. Walang yaka. Tatlo kayong manggagawang magkakapatid, di ba? Si Willie Mangiliman, ikaw, at saka si Rodel Mangiliman. Pinapakita ninyo talaga, yung isa, yung Willie Mangiliman, buhay pa si Brad Ellie, galit na galit si Brad Ellie dyan, di ba? Doon sa kapatid nyo na yon, doon sa kapatid yung kababa, na Willie Mangiliman, na pinsang buo yata ni Babalu. Bakit? Biruin mo, bagong nagbabalik loob sa ministeryo nun yung mag-asawang si Brandon at saka si Lisel Capulong. Sasabihan mo na, magsasalita ka sa meeting ng mga manggagawa sa Pampanga, sasabihin mo na, magsipag-asawa na lang tayo. Mabilis pa palang, mas mabilis pa lang ma-promote, maging DS pag nagsipag-asawa. Kaya galit na galit sa'yo si di ba? Kaya hindi ka na nakabalik, di ba, Willie Mangiliman? Ngayon, naiintindihan ko na sila Brandon, bakit galit. Alam mo, mabait pa si Brandon, Randy Mangiliman. Kung kasing sama mo lang ang ugali ni Brandon, pati ikaw tanggal ka sa destino. Bakit? Naku, marami ka ring record sa Pampanga, Randy Mangiliman. Ngayon, nahayag ka. Tapos sasabihin nitong Rodel Mangiliman na to, na number 1 yes man ni Daniel Rason, na nahayag na daw yung mga nagsipag-exit. Ba? Anong klaseng pagkakahayag? Anong klaseng pagkakahayag? Liwanagin mo. At saka wag kayong magki-claim ng talata na sigurado ba kayo yung kayo yung kanatin ni San Juan Evangelista? Gagamit-gamit kayo ng talata. Hindi naman kayo sigurado kung kasama kayo nung kanatin ni San Juan Bautista. Sila'y nagsilabas sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. Nakakasigurado ka ba, Rodel Mangiliman, na nakikiatin-atin ka, na kasama ka ba nila? Kasi sigurado, babatukan ka ni San Juan. Bakit? Si San Juan Bautista, si San Juan Evangelista, hindi yan konsentidor ng mga sinungaling. Siya nga ang nagsulat nung 1844, di ba? Kayo'y sa inyong amang diablo. Narinig niya yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, kaya niya sinulat yon sa kanyang ebanghelyo. Anong sinulat ni San Juan Evangelista na narinig niya sa Panginoong Jesucristo? Kayo'y sa inyong amang diablo, ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una, at pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ibig sabihin, itong si San Juan Evangelista na nagsulat din ng una, ikalawa at ikatlong Juan, na inaangkin ninyo ngayon na nakikiatin kayo doon sa sinulat niyang sila'y nagsilabas sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. Ayaw nun. Hindi konsentidor yon sa mga sinungaling. Babatukan ka nun, Rodel Mangiliman. Ngayon, napapatunayan ko na lahi kayo ng ulupong din, Rodel Mangiliman. Ngayon, hindi ko alam kung yung mga magulang mo, malay ko ba doon. Pero napatunayan ko, kayong tatlong magkakapatid, Randy, Rodel, Willie Mangiliman, lahi kayo ng mga demonyo. Bakit? Biruin mo, nakikita mo na nakukonsensya mo, ikaw ang kahero sa isa sa mga restaurant sa Brazil, nakukonsensya mo na nagsisinungaling kayong dalawa ni Daniel Rason? Nasisikmura mo yon, tapos babasa-basa kayo ng talata na parang napakababanal ninyo.
nasasabihan ninyo ngayon yung mga nag-exit na maiimpyerno. Kaya itong si King Cortez na to, sasabihin niya na to all the exiter, thank you. Oh. Hindi ko lang masyadong na yung sinulat, yung pinost niya. May nag-send lang sa akin. Well, kami talaga, we are proud Exeter. Why? Because we are enlightened. Doon sa katotohanan na dapat naming malaman. Meron nga akong kausap kanina. Hindi dapat Exeter ang pangalan natin. Ang dapat pangalan natin, The Enlightened. Sabi nung kapatid na nag-exit din, na nasa USA. Sabi ko, so, tayo pala, Buddha pala tayo, sabi kong ganyan. Kasi ang ibig sabihin ng Buddha, The Enlightened. Sabi ko, ano lang yun, joke lang namin nung kapatid na Exeter na nasa US. So, ayun po mga kapatid. Wag po kayong malulungkot mga kapatid. Kahit ano pong gawin nilang pangka-character assassinate, wag niyo po silang sabi nga po ng Biblia, sagutin mo ang mangmang sa kanyang kamangmangan. So, sagutin po natin sila sa kanilang kamangmangan. Besides, kapatid po natin ang mga yan. It's just that they are brainwashed until now, mga kapatid. Wag po natin silang wag po natin silang patulan. Kung sila inaaway po nila tayo, they are condemning us. Pabayaan lang po natin. Tandaan po natin ang sabi ng Panginoong Jesucristo, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. So, wag po tayong mag-expect na maiintindihan po nila tayo. Ako po mismo, panatiko. Kung hindi po ako character assassinate at saka pinablock ni Daniel Rason, andyan pa rin po ako. Panatiko pa rin nagtatanggol. Pero gumawa po ang Diyos ng paraan eh. Talagang totoo po yun nasa Biblia. Ang Diyos may ibig lahat ng tao. Roma 8:28. Lahat ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Kanya. All things work together for those who love God. Romans 8:28. So, gagawa talaga ng paraan ng Diyos. Ngayon, merong nagtanong sa akin, Brother, meron bang KNP sa tingin mo nalalabas? Meron! Hintayin nyo lang po mga kapatid. Hindi po madali. Huwag po natin silang pressurein. Hindi po madali para sa kanila na mag-exit. Lalo na, meron pang-blackmail na ginagawa si Daniel Rason. Ngayon, Daniel Rason, kahit anong gawin mong pang-blackmail sa mga KNP mo, maghintay ka lang kasi bukas makalawa, magigising ka na lang, naghihimas ka na ng seldang malamig. Ganon yun. So, mga kapatid sa Europe, especially yung mga kapatid na kina-character assassinate nitong si Randy Mangiliman, lahat po ng inyong mga screenshots ng ginagawa nila na pangka-character assassinate, ipunin po ninyo mga kapatid. Tayo po ay magsasampa ng demanda sa sa korte. Sasampahan po natin ng demanda ang mga impaktong yan. Didelete mo pa, akala ko matapang ka Randy Mangiliman. Bakit dinidelete mo yung screenshot? Good thing na maagap yung mga kapatid na screenshot niya yung conversation yun na yon. Before mo pa dinidelete yung screenshot na yon. Bakit ka nakiki-interfere, Randy Mangiliman, sa private conversation ng dalawang babae? Ha? Aber? Randy Mangiliman? Bakit ka nakiki-interfere sa private conversation ng dalawang babae? Bakit ka naniniktik? Bawal yon. Bawal yun sa batas. Naku, Randy Mangiliman, baka pati asawa mo madamay.
Hindi na kayo makakaano, madedeport kayo. Ang tatapang ninyo, no? Ganyan ba ang merong pag-ibig ngayon? Akala ko bang kami yung masama? Bakit kami ngayon yung kami ngayon yung nagtuturo sa mga nag-exit na mga kapatid, kumalma po tayo, wag po natin silang papatulan. Samantalang kayo ang promotor. You are promoting hate. Kayo ang advocate ng kaguluhan ngayon. Biruin mo, paghihiwalayin nyo yung mag-asawang Brad Edmond Mendoza, pinaghiwalay nyo yung mag-asawang Brad Mike Nabong at saka si Sis Beth Nabong ng Gatchawin, Pampanga, Arayat, Pampanga. Sino pa? Meron pa, ang daming mga hindi ko lang pwedeng banggitin yung ibang mga kapatid kasi they do not like it. Kaya ganun. Ididimanda kita, Randy Mangiliman. Tandaan mo yan. Manalangin ka na sa Diyos mong si Danya Rason. Diba si Danya Rason ang Diyos nyo ngayon? Kaya nga sinasabitan nyo ng sampagita, diba? Kulang na lang tirikan ninyo ng kandila. Sa bagay, meron kayong ginagawang pagtitirik ng modern kandila yung pailaw ninyo every SPBB. Modern kandila Diyos-Diyosan Ito namang si Danya Rason, gustong-gusto niya. Gustong-gusto niyang sinasabitan siya ng bulaklak. Gustong-gusto niyang inaawitan siya. Naku, Danya Rason. Kalaban ka talaga ni Kristo. Ang sabi nung isa sa mga matatanda na nagpakita ng mga tanda kay San Juan Bautista. Nagpatira pa si San Juan Bautista Sabi nung isa sa mga matanda, wag mong pag-ingatan mong wag gawin yan sa akin. Ako'y kapwa mo alipin. Ako at ang iyong mga kapatid na naglilingkod sa Diyos. Samantalang ikaw, Danya Rason, noong sinabitan ng bulaklak si Bernabe at saka si San Pablo, hinapak nila yung kanilang kasuotan. Ang sabi nila, wag ninyong gawin yan sa amin. Kami kagaya nyo rin mababaho ang tae. Kami kagaya nyo rin na umuutot na mabaho. Kami kagaya nyo rin na nangangamoy ang katawan pagka hindi kami nakaligo. Sa madaling salita. Pero ikaw talaga, Danya Rason, gustong-gusto mong inaawitan ka. Biruin mo, magme-memorandum of understanding ka sa granting of memorandum of understanding sa mga pulis. Nakaparada yung mga side by side, yung mga nag-aawitan at nagsasayawang mga teatro at mga choir na mga kapatid. Hindi ka ba, hindi, very cringe. Hindi ka ba kinikilabutan yan? Daig mo pa yung ibang relihiyon. Alam niyo po ba mga kapatid, I commend other religious organizations, I commend other non-religious organizations that doing charity without camera. Samantalang kayo, sabi nga nung brother, ano po ba yung Diyos ngayon ng MCGI? Bulag po ba o malabo ang mata? Bakit po gustong-gusto nilang pinipicturan yung yung ginagawa nilang mabuti? Hindi po ba bawal po yun? Nasa Mateo po yun Sa aklat ni San Mateo na ebangelista. Sabi ko nga doon sa kapatid, ewan ko po ba dyan sa mga yan? Sabi ko ganyan. Samantalang nung buhay po si Brad Eli, naku, pagbababatukan niya yung mga yan. Taka ayaw na ayaw ni Brad Eli na pag magpapasalamat ka sa Diyos, idadamay mo pa yung pangalan niya. Babarahin ka na kaagad. Kapatid, tama na yan. Hindi, okay na yung salamat sa Diyos. Huwag mo nang huwag mo nang idugtong yung pangalan ko. Samantalang itong si Danya Rason, gustong-gusto niya, salamat po sa Diyos, kuya, salamat po sa Diyos, ate. Bakit? Ano bang participation ni Arlene Rason? Meron ba yang ambag sa iglesia? Anong naging ambag ni Arlene Rason sa iglesia? Bukod sa magaling siyang sumayaw. Ngayon, ewan ko kung saan siya sumasayaw. Baka kung ano yung sinasayaw niya, baka sumasayaw ng igiling-giling o kaya ng spaghetti pababa at pataas.
Biruin mo, ayan, sasabihan mo si Brad Rodolfo Bitoy Cruz Senga na matandang kapatid na Antikristo, Daniel Rason, Rodel Mangiliman. Sino ngayon ang Antikristo? Ang Antikristo, sabi ng Biblia, yung kalaban ni Kristo. Ano bang utos ni Kristo? Sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Kung sila'y magutom, inyong pakainin. Aling pagkain ang ipapakain? Baka pinakain mo nga, yung pagkain meron namang lason. Malinaw yung nakasulat sa Biblia. Inyong pakainin ng pagkaing makakain. Edible food pala yung ipapakain. Kasi merong pagkain non-edible. Bakit? Panis. Makakain mo pa ba yung panis? Hindi na. Hindi na edible food yon. Ano pa? Pagka nauhaw, painumin mo ng inumin. Anong inumin? Yung galing sa ano? Yung galing sa kanal? Hindi. Malinaw. Painumin mo ng inuming maiinom. Potable water. Potable drink. Bakit? Meron bang hindi potable drink? Meron. Yung galing sa ano? Mainom mo ba yung nasa kanal? Galing sa kanal. Di ba, sana kung yung kanal kagaya ng nandito, pwede mong inumin talaga yung kanal dito. Bakit? Galing sa ano? Galing sa Alpine. Yung tubig. So, sino ang Antikristo ngayon? Kami ba o kayo? Ayan yung mga active members ninyo, lumalapit sa amin, umihingi ng tulong dahil hindi nyo daw tinutulungan. Kaming mga Exeter, kami ngayon yung tumutulong. Tapos, nasaan yung pruweba ninyo? Aba, kailangan pa ba namin ipakita sa inyo yon? Sabi ng Biblia, pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang gagaya sa mga eskriba at mga pariseo, sa mga mapagpaimbabaw na nagsisiibig na magbigay ng limos sa mga likuang daan upang sila'y mga kakita. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. So, kami, pagka tumutulong kami, sinusunod namin yung utos ni Kristo. Ano bang utos ni Kristo? Huwag mong ipapaalam yung ginawa ng iyong kanan sa iyong kaliwang kamay. Tingnan po ninyo yung proximity. Ang lapit lang ng kanan at kaliwa. Pero ayaw ipaalam ng Diyos yung ginawa ng kanan sa kaliwang kamay. Tingnan niyo yung relevance, mga kapatid. Yung proximity, ang lapit lang Pero, kailangan pala, as much as possible, po natin, keep in secret yung ginagawang mabuti. Bakit? Upang ang inyong Ama sa langit, gagantihin kayo sa lihim. Gagantihin niya ang ginawa ninyong mabuti sa lihim. So meron kaming reporting. Mga kapatid, merong umihingi ng tulong. Ito yung contact niya. Kayo na pong mag-usap kung sino man pong gustong tumulong kayo na pong mag-usap. Ngayon, kami ang sasabihan ninyong masama. Kami ang sasabihan ninyong nagpapakasama. Sabi nga ni Brad CJ, granting na merong uminom, merong naglasing. Hindi nyo ba naisip? Bakit naglasing ang mga yan? Kagagawa ninyong mga animal kayo. Bakit? Biruin ninyo, binawal ninyo na huwag magbenta ng alak tapos mababalitaan ng mga kapatid. Mga hinayupak kayo na nagbebenta kayo ng alak sa Brazil. Tapos pinagtatakpan ninyo, pare-pareho kayo, mga demonyo kayo. Pare-pareho kayo, nagkakaisa kayo. Ngayon, ikaw, Brad Josel, mananatili ka pa ba dyan? Magpapatuloy ka pa ba dyan? Makikiisa ka pa ba sa pagtatanggol sa kasinungalingan ni Daniel Rason? Sis Luz, ikaw,
Hindi ka ba naaawa sa pamilya mo, kay sa mga tiyahin mo, kay Inang Luming? Sino pa? Sa mga matatandang mga kapatid na sumama sa pamumuno ni Brad Ellie from the leadership of kapatid na Perez? Di ba kayo naaawa, sis Baby Jesus? Sa mga kapatid, o pare-pareho na lang kayong magbubulag-bulagan at tatanggapin ninyo yung kasinungalingan ni Danya Rason? Ikaw, sis Jane Angeles, tinanong mo na ba si Biosel na iyong sister-in-law na asawa ng iyong kapatid na si Brad Marlon Angeles kung totoo yung sinasabi ko na munti ka na siyang i-rape? Hinalikan na siya ni Dan Rason dito sa Batok. Kinwento niya sa amin. Kinorner na siya. Sabi niya, hindi ka ba naiya? Ang tanda-tanda mo na. Kulang na lang sabihin niya, hindi ka ba naiya? Kulubot ka na. Amoy lupa ka na. Ang libog-libog mo pa. Tapos yung anak mo, pangalawang tagapangasiwa pa. Hindi ka ba naiya niyan? Natanong mo na ba, sis Jane Angeles, itong sister-in-law mo? Kung totoo yung sinasabi ko. Ngayon, kung ayaw mo pang maniwala sa akin, tanungin mo si Efrain Inocencio, na asawa ni sis Baby Ruth Navales, na anak ni Brad Danny at saka ni sis Baby Navales, kung hindi totoo yung sinasabi ko. Nagsinungaling si Brad Efrain. Tanungin nyo ngayon si sis Pepot Sunga. Nagsinungaling din si sis Pepot Sunga, na nanay ni Joab, yung Miracle Boy, yung batang na nalunod at nabuhay uli. Nagsinungaling sila, granting na nagsinungaling sila. Tanungin nyo ngayon, ikaw Rodel Mangiliman, tanungin mo mismo yung asawa mong si sis Lanlan Empilio Mangiliman, kung hindi totoo yung sinasabi ko. Alam niya rin yun eh. Alam niya rin yun. Tapos, sasabihin ninyo na di mag-exit kayo para walang sagabal sa mga plano namin. Ano bang plano ninyo? Ang plano ninyo, lokohin ang mga kapatid. Ngayon, maloloko nyo pa ang mga kapatid. Naku, ang dami nang nagigising. Sobrang dami nang nagigising. At ngayon, sabi ko nga sa inyo, ayusin ninyo, galing-galingan ninyo ang pagpapasama, ang pangka-character assassinate sa mga kapatid. Mabalitaan ko lang. Lahat ng we will all gather our evidences that you are character assassinating us. And character assassination is another form of killing. Alam niyo po ba na mas matindi ang impact ng character assassination kaysa sa impact ng physical killing? Bakit? Pagka pinatay ako, halimbawa pinatay po ako ngayon, hindi ko na mararamdaman yon. Pero yung character assassination, mga kapatid, it reverberate. Kaya nga merong mga nadidepress. Yung kanilang depression, it leads them to ano bang tawag dito? Sa pagkabaliw. Merong mga nababaliw. Ngayon, sasabihin ninyo, kaya yun nagkaroon ng depression kasi walang Kristo. Gago. Anong walang Kristo? Meron kaming Kristo sa buhay. Kaya lang, nagkaroon kami ng trauma, nagkaroon kami that lead to depression, and yung iba, worst is humantong sa pagkabaliw dahil sa ginawa ninyo, Daniel Rason. Meron nga kapatid, kausap ko kanina, ayaw na ayaw niyang nakikita yung mukha mo sa social media. Kasi nakikita niya si Lucifer, si Satanas sa'yo. Daniel Rason. Ang sasama ng ugali ninyo. Di tanungin ninyo, mga kapatid, na mga matatandang mga kapatid sa panahon ng kapatid na Perez, tanungin ninyo si Papa Narsing na kapatid ni Brother Eli, na kapatid ng nanay ni Daniel Rason.
Tanungin po ninyo kung ano ang ugali ni Beth Rason. Ngayon, mga kapatid na matatandang kapatid sa panahon ng kapatid na Perez, tanungin niyo po si Uncle Ruben Rason, na kapatid naman ng daddy ni Daniel Rason, kung ano ang ugali ng mag-asawang yan. Biruin mo, kapatid mo mismo, na atim mo na idemanda siya sa napaka-petty na dahilan. Dahil lang dun sa kinuhang halaman na granting na walang permiso, ano ba yung halaman na yun na kinuha niya sa bakuran mo, sa lote mo? Ikinapangit ba ng lote mo? Di ba ano lang yun? Damong ligaw lang nga yun sa ano? Sa lote mong masukal? Nalilinis namin? Dan Rason? Ito namang konsentidor na anak na bula ang Kristo na nagpapakilalang Diyos, si Saint Beniers, masyadong ano naman. Biruin mo, ikaw pang ano. Di tanungin nyo si Attorney Imelda Roque. Kung hindi totoo yun, tanungin ninyo. Attorney Imelda Roque, alam ko nakikinig kayo. Hindi ba totoo na you are one of the lawyer na umawak ng kaso na yan? Hindi ka ba nag-iisip, Attorney Imelda Roque, ngayon na dapat ma-realize mo na yan ngayon, Attorney Imelda Roque? Oo nga, mali nga yun. Bakit? Sabi ni Kristo na itinuro ni Brother Eli, buhay nga, ibinibigay sa pangalang kapatid. Yung pa kayang anahaw. Ngayon, paano mo maibibigay yung buhay sa kapatid kung simpleng anahaw lang, hindi mo maibigay? At yung kaso na yon, tumakbo po yun mga kapatid ng more or less 20 years. Tapos ngayon, ina-character assassinate ninyo yung apat na bagong exit na mga kapatid dyan sa Hong Kong. Sis Malu, binabalaan kita. Ididimanda kita dyan sa Hong Kong pagka nabalitaan namin you are one of the people who are character assassinating yung mga kapatid natin na mga nag-e-exit. Ididimanda kita, Sis Malu Lansangan. Alam ko namang tuta ka ni Efren Booking. Baka ikaw yung babae ni Efren Booking. Hindi mo mapapaniwala ang mga kapatid dyan sa lokal ng Bicol, sa San Luis, Pampanga, na masama akong tao. Bakit? Matagal akong destino dyan. Hindi nyo mapapaniwala yan. Ngayon, kung meron kayong mapaniwala, tatanungin ko lang sila harap-harapan. Sagutin ninyo sa inyong budhi. Masama ba akong tao? Kasi, hindi ka po pwedeng magsinungaling sa budhi. Uusigin ka ng budhi mo. Uusigin kayo ng mga budhi ninyo, mga kapatid, sa Bicol, San Luis, Pampanga. Matagal akong destino dyan. Biruin mo kahit lubog, kahit baha hanggang dito. Dumidestino ko, namamangka ako. Namamangka kami. Para mabisita namin, malaman namin yung kalagayan ng mga kapatid. Ngayon na namatay lang si Brad Eli, wala nang pakialam ang mga manggagawa sa mga kapatid. Ang pakialam nila ngayon, ang concern nila yung kanilang mga bulsa. Yung kanilang mga tiyan. Natutupad ngayon yung sinasabi ng propeta Isaias. Oo, ang mga aso kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor. Ganyan na ba kayo ngayon? Ngayon, Brad Josel, papayag ka ba na makamatayan ni Mamilet, na wala na kayo sa hindi na kayo yung sinasamahan? 'Di ba yung uling usapan natin, Brad Josel? Sabi mo sa akin, pamumusong na sabihin ko na walang hustisya sa iglesia.
leadership ni Daniel Rason. Dahil hindi po pwedeng magkaroon ng injustice sa iglesia dahil nandito ang Diyos, sabi mo. O ngayon, napatunayan mo, ikaw mismo, alam mo yan kung ano ang mga ginagawa ng magulang ni Daniel Rason. Ngayon, magbubulag-bulagan ka pa rin ba, Brad Josel? Sa lahat ng mga KNP, alam ko naman nakamonitor kayo. Papayag ba kayo na pare-pareho kayo maiimpyerno ng inyong mga pamilya? Nakikita nyo na, nagdudumilat na sa inyong mga harapan, sa inyong mga mata. Lahat ng mga ebidensya, lahat ng pruweba, na wala na ang Diyos dyan. Kahit hindi namin i-expose ang lahat ng mga bagay na nalalaman namin, simpleng injustice lang, nagpapatunay na yan na wala ang Diyos sa samahan na yan. Bakit? Hindi po pwedeng magkaroon ng inhustisya sa isang samahan na nagkiklaim na sa Diyos. Hanggang dyan na lang po siguro hindi. Hanggang dyan na lang po siguro mga kapatid, meron pong guest. Muli po mga kapatid, paalam po at ingatan nawa po kayo lahat.